may 11 araw na lang itong bata na ito para bayaran yung multang 24 na bilyon ho sa Department of Energy. Tingin nyo, magtatago na? O magtatago na? Uuwi pa kaya ito ng Pilipinas? O sasabihin, hindi po ako makauwi ng Pilipinas kasi ginigipit po ako. O baka yung paglabas ng Pilipinas, maghahanap na din ng asylum. Tapos mag-aalaroke. Ganun pa naman. ganun pa naman tumero sa basketball. O, di ba? Tapos mag-aalaroke. Nagsasabihin, ginigipit po ako ng Pilipinas. O, ginigipit ako ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Kaya po nandito ako, humihingi ako ng asylum sa inyo. Kaso kapag ka naipakita ng Department of Energy, yung mga notice na ipinadala nila, since 2019 pa daw ho, dito, kay Lebiste, may hihirapan tong kumuha o makakuha ng asylum. Magagaya to kay Roque. Si Roque na may sugat yung labi. Si Roque, na-stress na ho. Dati mamula-mula yung pisngi, no? Dati na talagang kapag ka nakikita si A.R. de la Serna, A.R. de la Serna, iba yung mga ngiti. Baka may stress din tong bata na ito. Ano po? At ang ending, baka mapadampot din sa Interpol kung sakali na ang gawin niya ay hindi na bumalik sa Pilipinas. Di ba? Tiyempo o yung pagbabakasyon sa abroad. Di ba? Ngayon ho, mga kababayan, nasa na ba tayo? Nandito tayo, no? Yung painit ng painit po sa usaping China at mga senador ho, mga kababayan. Ito naman, ang alam ko dito, De Lima. Hinto ang palitan ng maanghang na pahayag sa pagitan ng Chinese Embassy at ilang mambabatas. Si ML Party List Representative Laila De Lima iginiit na walang freedom of speech sa China kaya todo ang pambabara ng embahada. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Tuloy-tuloy pa rin ang palitan ng mga maaanghang na salita sa Yan naman, alam ko, nag-umpisa ho ito, mga kababayan, dahil po doon sa Tarye-Taryela, di ba? Yung, pinalaki nila, yung caricature. Habang nag-lecture daw ho, si Commodore J. Taryela, kumbaga, bakit nyo binabastos ang presidente o ang leader ng ibang bansa? Ganun yung sinasabi. Sila nga ho, mga kababayan, may caricature din ni Pangulong Bongbong Marcos. May signos pa yun. Kumbaga, may basbas pa yun ng gobyerno nila, ha? pagitan ng ating mga opisyal at ng Chinese Embassy. Una nang sinabi ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na nakakatawa raw kung paanong ine-enjoy ng tagapagsalita ng embahada ang freedom of speech sa Pilipinas. Hindi naman daw kasi nila ito magawa sa China dahil kontrolado raw sila roon ng one-party dictatorship. Ang sagot dyan ni spokesperson Li Jinping, mali at hindi raw nakatutulong ang ganyang Yan pa ang pinagtatanggol ng ibang mga senador natin, aka mga Chinador. mga pahayag. Giit niya, nasa Pilipinas daw ang mga kawani ng embahada at diplomats para maging opisyal na kinatawan ng China. Hindi raw sila bisita dito sa Pinas. Hindi rin daw ibig sabihin na dahil may freedom of speech ay malaya na ang kongresistang atakihin ng China. Huwag daw masyadong pilitin ni De Lima na manghialam sa China. Bastos at walang Hindi pwede yun. Hindi pwede ho yun, mga kababayan. Biruin mo, parang ang dating pa nitong mga ito, parang sila pa ang gustong masunod sa bayan nating Pilipinas, oh. Mga congressman, mga senador, yung mga binabastos ho nila. Di po ba? Parang gusto nila sila maghari-harian dito. Kaya ako, yung sinasabi na iban o kung pauwiin na to sa China, tingin ko dapat lang ho, no? respeto rin daw ang paggamit ni De Lima ng mga salitang dictatorship para ilarawan ang kanilang bansa. Bakit ano ba yun? Di ba?
O, komunista yung bansa ninyo. Ano gusto mong paglalarawan sa bansa ninyo? Hindi raw yan angkop sa isang mambabatas. Wala pang bagong sagot si De Lima sa mga pahayag na yan ng embahada. Pero para sa isang maritime law expert, ang mga ganyang aksyon ng Chinese Embassy ay maituturing daw na panghihimasok sa domestic affairs ng bansa. Kumbaga parang sila na huwang siga sa loob ng bansa natin eh. Pero yung mga congressman, mga senador na kontra doon sa kanila, gusto nila tumahimik ko. Direct intervention na yan, direct interference na yan. Hindi kasi naman no, mga kababayan, sa totoo lang, no, lumalakas ang loob niya mga yan. Bakit to? Kasi may mga tsinador ho, mga bossing. Oo, may mga tsinador na handang magtanggol ho sa kanila, mga kababayan. Tingnan nyo ito. Oh, ano sabi dito ni Jesus Palsiso, mga bossing? Senator Marcoleta. Magagalit na naman si Marcoleta. Iinit na naman ang ulo niya, no? Senator Marcoleta wants to sue Justice Carpio for treason. Biruin niyo ho yan, ha? Ano po yung mga narinig natin kay Marcoleta? There is no such as West Philippine Sea. Tapos, eto naman yung bago. I-give up ang KIG. Yun mismo. Rekta na sinasabi ni Marcoleta. Para ho sa atin, yung mga narinig na yun, parang siya ang dapat kasuhan ng treason eh. Di ba? Pero ang kakasuhan daw po, si Justice Carpio. Kakasuhan daw niya ng treason si Justice Carpio. Kaso ano sabi sa kanya? Yung mga first year student daw ho sa law, alam na kapag wala namang digmaan, hindi ka pwedeng kasuhan ng treason. Kaya yung iba sabi, grabe talaga to. Kaya natatawag na lowest rank sa pagiging abogado eh. Di ba? And now, he wants to sue Ping Lacson for splicing videos. Pero stop ko muna dyan. No? Kung ano po yung sinasabi nila na in-splice daw ho ni Senator Ping Lacson, binabaliktad-baliktad ko pa din ho eh. No, sinubukan ko na hanapin, hagilapin kung ano yung ibang posible na pagkakaintindi dun eh. Wala pa din ho akong ibang maintindihan kung di po yung sinasabi ni Marcoleta na i-give up yung KIG. Kakasuhan daw si Ping Lacson, which is not a crime at all, especially when the clip reflects his give up KIG. Yun yung mismo niya sinabi. Hindi ko maintindihan kay Rodante Marcoleta, saan ho talaga kumukuha ng tapang ng apog? Na mismong narinig natin sa kanya mismo, sinasabi niya na i-give up yung KIG, tapos sasabihin, ay wala. Hindi ko sinabi yan. In-splice daw ni Senator Ping Lacson. Nagputik. Kahit splice, kahit pabalik-baliktad, kahit pakinggan mo ng buo.